Ang project na ito natatawagin natin ang Project Ground Zero. Dahil po ang area na ito ay under recovery. Walang bunga kasi ang mga niyog dito. At yung iba ay namatay na po. At parang balik talaga sa dati. Na parang itinanim na 3 taon pa lang. Kaya ngayon kahit nakakabutas ng bulsa ay hindi ko to titigilan. Kailangan ko talagang masit up ang area na ito hanggang sa makita natin ang mga potensyal ng mga tanim dito na handang mamunga. Kaya ngayon pinagsisikapan ko ito na maibalik natin sa dati na maging masigla ang mga tanim dito. Oo, alam kong nakakapagod pero nai-inspired ako sa magiging resulta nito. Kaya ngayong araw ay samahan niyo ako sa pagpundar ng area na to. Kung napapansin ninyo ay talagang hindi po talaga maganda sa mata kasi kung titingnan mo pa lang ay sobrang nakakatakot na. Kaya sa araw na to, pagsisikapan talaga natin na maging malinis ang area na ito. Noon hindi naman talaga ako interesado sa pamumuhay na maging isang farmer kasi po ang trabahong ito ay talagang nakakapagod at tabla-tablan talaga ang laban. Pero tingin ko kung madiskarte ka, magkakaroon din naman ng magandang resulta. Kapag may tiyaga, mayroong nilaga. Sa buhay kasi alam naman natin na kailangan talaga natin ng diskarte. Kung yung ibang tao ang nangangarap na ng sariling lupa, kaya nagpapasalamat ako kasi po mayroon na ako nito. At ito talaga yung lagi kong sinasabi na ito yung buhay na gusto ko. Yung hawak ko yung oras kung saan kumikita ako nang walang busing nagagalit sa atin. Yun bang malaya tayo sa mga ginagawa natin? Kung matulog man tayo ay makakatulog tayo ng maayos na hindi tayo gumigising ng maaga para pumunta sa trabaho. Yun bang hindi tayo nagmamadali? Dahil po mayroon tayong buhay na napakasimple. Andito na lahat. Pera na lang kulang. Sa ngayon po ginagawa ko ang pagpundar ng lupaing ito dahil po sinasigurado ko talaga yung hinaharap na magkaroon talaga ako ng sources sa buhay at kung sakaling ito ay makatulong balang araw. Hindi man talaga ito yung aasahan natin pero alam kong balang araw ay makakatulong talaga ito para kahit papaano makakatawid tayo sa pangaraw-araw natin. Hindi ko man alam kung bakit hinahangad ko talaga yung buhay na ganito dahil siguro sa tindi ng dinanas ko at ayaw ko na talagang bumalik doon. Ayaw ko na talaga na palagi ko nararanasan kung saan grabe talaga yung iginapang natin para lang talaga makatawid sa araw-araw. Sa ngayon kahit butas pa naman talaga yung bulsa ko ay okay lang, alam ko naman nakakatulong din ako kahit sa maliit lang na paraan. Kahit sa ngayon alam kong ako yung inaasahan ng magulang pero sa ngayon hindi talaga ako pinanghihinaan ng loob at gusto kong lagpasan nito. Sana man lang pagdating ng panahon magkakaroon ng magandang resulta yung ginagawa natin. Alam mo, noon pinapangarap ko lang talaga na magkaroon ako ng lupang sakahan tulad ng area na ito. Tapos di ko talaga akalain na sa pagkalipas ng ilang taon talagang naisakatuparan ko na nga. Hindi ko alam kung talagang swerte ba ako o talagang dahil yun sa tindi ng pagsisikap. Kasi po kung hindi naman talaga ako nagsikap sa buhay, hindi talaga ako makarating dito. Kasi talagang pinaproblema ko noon kung paano talaga ako magkaroon ng sources. Yun bang may mga produkto na pinapaharvest natin? Yun bang di na tayo nag-aarawan sa ibang tao? Kasi po danas ko talaga yung sobrang pagod na nag-aarawan ako sa ibang tao. Kaya nasabi ko sa sarili ko na darating yung araw na magsikap talaga ako na magkaroon ako ng buhay na hawak ko yung oras. Oo, hindi pa naman talaga itong wakas kasi ito'y simula pa lamang. Kaya ngayon subok ako ng subok kung talagang makukuha nga ba natin yung buhay na gusto natin. Yun bang talagang mahawakan talaga natin yung oras natin na hindi natin pinoproblema yung ibang mga bagay. Kumbaga magiging smooth lang yung takbo ng buhay na hindi na talaga yan ng dati na ginagapang talaga natin kumita lang tayo ng pera. Oo, grabe talaga yung experience ko sa buhay. Kung paano talaga magtaguyod ng pamilya, hindi pala basta-basta. Kasi po nagsimula na na-stroke yung papa, hanggang sa nagkasakit yung mama, hanggang umabot sa punto na naging working student ako. Tapos ngayon binaparal ko yung kapatid na ni minsan hindi talaga ako humingi ng financial sa ibang tao. Walang tumulong sa akin financial. Pero nagpapasalamat ako sa mga tao na palaging nag-o-offer sa akin ng trabaho. So ayun, dahil doon namuhay kami doon, binuhay ko yung magulang sa ganong paraan. Tapos noon dahil sa tindi ng pagod, palagi ko talagang sinasabi na sana balang araw magkaroon man lang ng kunting pahinga para lumaban ulit ako, para mabigyan ulit ako ng lakas ng loob. Tapos sabi ko, sa lahat ng pagsubok na to, sasabayan ko talaga sa pag-iipon na kahit papaano makaipon kahit konti. Sa experience ko na yun, madami talaga akong natutunan na ganun pala katindi at kahirap kapag nagkaroon ka ng maagang pamilya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na bago ako bumuo ng sariling pamilya ay talagang kahit papaano mayroon na akong napundar na kahit sabihin natin na hindi naman gaano kalaki o gaano ako kayaman, pero kahit papaano magkaroon lang ako ng sources na gaya nito na talagang hindi na kami gipit talaga o maiipit sa tindi ng sitwasyon. Kaya sabi ko na hanggat may panahon pa ako, magsikap talaga ako ng todo na magkaroon man lang ako ng magandang hinaharap
Kahit nasabihin natin na hindi ako mayaman o hindi ako magiging mayaman, pero kahit papaano napakalayo na ako yung sa dating ako na grabe yung gapang. Kaya ayun, nangarap talaga ako ng buhay na ganito. Yun bang hindi naman sa buhay mayaman, yun bang hawak lang talaga natin yung oras natin. At sana na palagi akong tinihiling na sana bigyan din ako ng ama na mabuting makakatuwang sa buhay. Sana darating yung araw na mayroon din akong ipapakilala talaga sa inyo na talagang makikita na ninyo. Kaya ngayon, di pa naman ako sure talaga kung okay ba tong ginagawa ko. Pero sa tingin ko, tama naman. At marami nga talagang nagsasabi na mga kapatid na na-inspire sila sa mga ginagawa ko. Pero mas mainam pa rin na magkaroon ito ng magandang resulta. Hanggang dito na lang pala yung video natin. Maraming salamat po talaga sa panonood.